So, after sa kasal, kailangan sila magsiping. At sinabi daw ni Jerence na pwede authorize ka ng kunin. Itong mga kabanat, no, itong hearing kahapon pala sa Senado, hindi natin nasubaybayan. Ito'y patungkol sa nagtrending ngayon na balita, no? Yung Socorro, no? Socorro Bayanihan Service Incorporated. Itong sa Surigao del Norte yata ito, no? Yung del Norte nga, Surigao del Norte na tinatawag nilang kulto. Isang kulto na ngayon ay iniharap sa Senado mga kabanat kasi daming nagrereklamo na ultimo yung mga bata pala ay bawal mag-aral at ang masama pa yung mga bata, no, ay ipinipilit, ipinikasal sa lalaking hindi naman nila kasintahan o minsan hindi pa nila kilala. At mayroon din na halimbawa yung isang may pamilya na, kasado na, maaari pa nilang ipakasal sa ibang lalaki, no? Grabe, ganyan ang nangyaring kulto na ito na ito nga si Ilagan ay isinalang. So panoorin natin ito mga kabanat kasi itong ay nasa halo. Itong ini-interview kasi itong mga nag-testimony ngayon ay hindi ka nga nakapag-aral at tuwing nagsasalita sila ay idinadaan sa salitang Bisaya. So tinatranslate na lang. Pero parang nakulangan ako sa translator. Mamaya kaya natin ita-translate itong mga sinasabi ng babae. Thank you. Ito na. Salamat kaayo, Attorney Ruth. Salamat kaayo, Mr. Chair. Gusto ko munang tawagin si Elias Jane. Jane, ikaw ay 16 years old, tama ba? 15 pa lang po ako. 15 lang. 15 years old ka, Oo Jane. po. Okay. At ikaw ba ay may asawa na? Oo po. Ilang taon ka lang nung nagkaroon ka ng asawa? 14 at yung asawa 18. 14 years old ka lang nung nagkaroon ka ng asawa. Oo. At ngayon ikaw ay 15 years old na. Oo. Ilang taon naman yung asawa mo? 18. 18 siya ngayon. 19 ngayon. Yung 19 pinaris kami ngayon. 18. So nung ipakasal kayo, 18 siya. Ngayon Oo. 19 siya. Kailan kayo ikinasal? Sir, Yes, Teresa? Mr. Chair. Nung kinasal siya, yung lalaki is 18. Apo. 18 ha? Ikaw? 15. Ha? 15. 15 siya noon, Mr. Chair. Please continue. Apo. Tapos ngayon, si Elias Jane ay 15 ka ngayon, tama Oo. ba? So 14 ka nung ikinasal, ipinakasal. Okay po. Kailan ka ikinasal, Jane? At ayun, so ikinasal ka last year at 14 years old ka noon, last year. Yung asawa mo ba ay nobyo mo muna? Hindi ko po siya kilala. Hindi mo kilala. So, paano siya yung naging asawa mo? Pinili ba siya para sa'yo? Oo, ni Senior Aguila. Sino ang pumili ng asawa mo para sa'yo? Si Senior Aguila. Si Senyor Aguila. Ngayon, Jane, ang sabi ni Senyor Aguila at ni Mr. Mamerto Galanida sa kanilang mga interviews, wala naman daw child marriage sa kapihan. Ma'am, pwede pong i-translate sa aming... Of course, paki-translate ang tanong ko, ang pangutana ko, Attorney Ruth. Kalimutan. Niingon ko no si Mamerto Galanida nga walay child marriage sa kapihan. Naa. Meron, Madam Chair. Mayroon. So, hindi totoo na yung sinabi ni na Senyor Aguila at ni Mr. Galanida na wala namang child marriage. Sabi pa nila, walang seremonya. Sabi daw ni Senyor Aguila, hindi naman daw siya pare. Niingon si Senyor Aguila nga wala kuno'y seremonya, kay dili man kuno siya pare. Naa, ma'am. Meron,
Madam Senator. May seremonya. Yes, Mr. Chair. Unsa man ang seremonya gihimo? Giunsa man paghimo? Paano ginawa ang seremonya? Primero, ipatawag ang mga sekretary sa... Ipakiangat ang microphone doon sa baba. Okay. Ipatawag ang sekretary, ipalista ang mga dagag ulitaw, ang mga budget 12 pataas, ang mga laki 18 pataas. Hinja, ipatawag ni jag mga budget laki dito sa kubo-kubo na among mo'y idang ko ana magpakasal. Dito ipalinya budget laki. Moingon si Senior Aguila nga, ikaw budget, ikaw laki kamo. Moingon si Jada, pagkahuman ana, dili kay ingnon man min ilang Janet Ahok nursing nga makasa mi og mobalibad kay Ginoo nagikuno nang ni Paris. No. Sinong Ahok? Ano pangalan? Janet Ahok. Ha? Janet Ahok. Janet Ahok. Merong, okay. Sige. So sabi niya, kahit, ito translate ko lang, hindi ni-translate, sabi ng babae, hindi daw sila makatanggi, no? Hindi daw sila makatanggi kasi Diyos na daw yung sa kanila, pinaparis na daw sila ng Diyos. O di, ibig sabihin, kinasal na daw sila ng Diyos. Yun sinabi ng babae na sa Bisaya kasi. Tapos, continue. Pagkahuman sa pagkaminjo na mo paulion mi kay pahibawog among nanay among ginikanan nga naminjo nami magpakuha mig ninang og ninong pagkahuman ana magsayal mi Diya magdamig buwak, magbaktas. Sandali. Mukhang Senator Risa, hirap yung stenographer natin, hindi maka-cope up. Hinahinay lang ha, hinahinay ka lang storya, tapos, attorney, please translate. Parang nauna pa yung kasal kaysa, sabi kasi, pagkatapos ng humanog kasal, sabi niya, di ba, pagkatapos ng kasal daw, uuwi siya. Pag uwi, ipaalam nila sa kanilang nanay na kinasal na sila. Tapos saka sila kukuha ng ninong at ninang. Saka sila magsasayaw. So, ang nangyari sa kasalan nila, kasal mo na bago kumuha ng ninong. Ibang klase ito mga kabanat, no? Grabe itong klaseng organization na ito. Ito, Tagalog para ma-record, ha? Yes, Your Honor. Sige, hinahinay lang. Sige. Okay. Please continue. Yung sinabi niya na, sabi niya na, unang step daw is ipapatawag yung mga secretaries, tapos ililista kung sino ang mga single na lalaki at single na babae. Tapos ang age ng mga babae ay 12 pataas, habang sa lalaki is 18 pataas. Tapos si Senior Aguila, ang Magpares. Magpapares, sabi, ikaw, paired ka nitong isa. So, hindi daw sila pwedeng humindi dahil Diyos naman daw kasi ang nagsasabi na yun yung pares nila. Grabe. And then Jane, pagkatapos ng kasal, ano yung susunod na nangyari? Ija may ipaki sa among gipares. Unja, may among permahan nga mamatuod nga yung sugot mi. Ja, istoryahan mi parties nga ana nga mo na among bana. Way maka hiwalay na mo kanarang kamatajon. Okay. Sabi niya, after sa kasal, ipakis sila, tapos may permahan sila na dokumento. At Anong dokumento yon? So parang marriage certificate? Basta kay gipasign mi adto kami ba na asawa. Oo, pinapasign sila yung husband at wife ng dokumento na yon. Pero ang sagot ng babae, kasi sa tanong ni Risa Hontiveros, ano yung dokumento, ang madaling sagot doon, hindi alam ng babae, basta daw, pinasign lang sila ng dokumento na bilang mag-asawa, pero hindi alam ng babae. Andali. Yes, Mr. Chair. Ang pangutanan ko was seremonyas. Nakakita pag kasal sa Katoliko o sa ibang reliyon? Nakakita ka? Barong ang lalaki, ang babae, nakadamit. Tapos may pari na
Siya nagkasal. Ikaw ba gidawat nimo si kuan nga mamahimo nung bana? Ikaw ba na ginadawat ba nimo si Jane na mamahimong asawa? Something like that. Paghuman giunsa na paghihimo sa kasal ba? Seremonyas. Kung ma-recall mo, giunsa nga seremonyas. How did he do that? Giunsa man ang kanang pamaagi sa pagkasal ninyo? Kanang moingon siya nga ikaw baji, ikaw laki ka muna. Diya, paghuman anak kay paghuman sa at among inog among ginikanan nga minjo na may magkuan mig ninang ug ninong. Ni among hawitan anak nga buwak. Diya picturean me. Okay. So, after the pairing, sinabi ni J. Renz na ikaw babae, ikaw lalaki, kayo na. So, pupunta sila sa parents nila Okay, at paalam. magpaalam na Kasal na ikakasal na sila at saka kukuha ng mga ninong at Hinang. yun na. Ninang. Pagkahuman anag minjo ni Ja, pagkaugma ipatawag mi kay Yun pala, Honorable Chair. Prenuptial yon. Prenuptial Yung sinabi niya na magdadala ng flower at pupunta dun sa seremonya. And then, pagkahuman sa among kasal kailangan magdog mi ana pauli. Sunod pagkaugma ipatawag tanan ijang giminjo, diyan na himuon nga counseling nga moingon sila nga kailangan imo na ng kwaon ng imong asawa kay authorize na nimong kwaon kay minjo naman mo. so after sa kasal, kailangan Balian na, sige na, i-oppose ko. Continue natin kasi naputol kanina na nawala yung kuryente. Jane na mamahimong asawa. Something like that. Paghuman giunsa na paghihimo sa kasal ba? Seremonyas. Kung ma-recall mo, giunsa nga seremonyas. How did he do that? giunsa man ang kanang pamaagi sa pagkasal ninyo. Kanang moingon siya nga ikaw baji, ikaw laki ka muna. Budget. Diya, paghuman anak kay paghuman sa at among inog among ginikanan nga minjo na may magkuan mig ninang ug ninong. Ni among hawitan anak nga buwak. Diya Siguro picturean me. Okay. So, after the pairing, sinabi ni J. Renz na ikaw babae, ikaw lalaki, kayo na. So, pupunta sila sa parents nila at magpaalam na ikakasal na sila at saka kukuha ng mga ninong at Hinang. yun na. Pagkahuman anag minjo ni Ja, pagkaugma ipatawag mi kay Yun pala, Honorable Chair. Prenuptial yon. Prenuptial Yung sinabi niya na magdadala ng flower at pupunta dun sa seremonya. And then, pagkahuman sa among kasal kailangan magdog mi ana pauli. Sunod pagkaugma Sabi niya, pagkatapos ng kanilang kasal, kailangan nilang magtabi. Yun ang sabi ng babae. ipatawag tanan ijang giminjo, diyan na himuon nga counseling nga moingon sila nga kailangan imo na ng kwaon ng imong asawa kay authorize na nimong kwaon kay minjo naman mo. so after sa kasal, kailangan sila magsiping. At sinabi daw ni J. Renz na pwede authorize ka ng kunin or rape yung yung wife mo kasi kasal naman kayo. Pwede niyang kunin. Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo i-rape ka? Kailangan ay among tulo ka adlaw di mi makuha nganlan mi ka-Diyos. Kailangan daw makuha sila in 3 days. Otherwise, they will be called na nag-adyos. Ano yung... Sige, mamaya gusto kong itanong, Mr. Chair, ano ba yung adyos na yan? Pero ituloy mo muna, Jane. Ano yung susunod na pangyayari? Kasi sabi mo, sinabi ni Senyor Aguila, sinasabi, authorized yung mga asawa i-rape Opo. kayo. Senator Risa, sandali lang Yes, ha. Mr. Chair. Andito ba parents mo? Nasaan ang parents mo ngayon? Hanggang nanay tas Ha?
Your Honor, she is under an alias name, Your Honor. Ha? Your Honor, she's under an alias, so she cannot, Okay, okay. Pero andito yung mother, father niya? Wala, wala. Yung nanay mo, nandun pa sa kapihan. yes, Your Honor. Pinakasal nga sa iba ko na eh. Klaruin ko lang kasi gusto ko rin kausapin yung parents kung andito. We cannot divulge the name of the parents, Your Honor. Kaya nga, sige lang, huwag lang i-divulge. Basta ako, gusto ko lang either executive session or gusto ko makausap. So meaning, Jane, pumayag yung parents mo na ikasal ka. Okay, masugot na ka na mag-among mga parents tungod kay mamay among balaod ni Senior Aguila kaya makasakamis langit. Oh, Oo, kasi yun daw ang laws to be able to go to heaven, Your Honor. grabe nga kulto. Kulto, Parents mo, parang pumayag. kulto talagang tawag dito mga kabanat kasi yung tinuturo nila hindi naman talagang sang-ayon sa Biblia eh. Di ba? Cult kasi tawag pagka yung turo ay parang wala na talagang kalayaan yung tao eh. Parang sila nang masusunod eh. Kaya yung sinasabi niya, kailangan daw eh ikasal sila, no? At saka kailangan nila kailangan sila kasal. Ang problema kasi, walang problema sa kasal. Ang problema kasi sa pilitan eh. Minsan hindi mo kilalang lalaki, bigla ka na kasal. O sabihin ng lalaki, gusto ko yan, kasal agad. Parang ganun lang. Kahit yung babae, ayaw. So, anong tawag doon? Kasal ka, 14 years old. Tin. Pumayag siya. 14 years old ka, nung kinasal ka, di ba? Parang Muslim. Anong klaseng parents yun? Bahagi po yun, Mr. Chair, ng mga iniuutos ni Senyor Aguila. Please continue, Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, ano yung sumunod na nangyari, Jane? Pagkatapos ng seremonya, pagkatapos ng sinabihan kayo ni Senyor Aguila na authorized kayong i-rape ng mga asawa nyo? Unsay nahitabo pagkahuman giingon ni Senyor Aguila nga authorized na ang inyong mga bana nga i-rape mo. Unsay nahitabo human? Gipaulit naman may adto pagkahuman nila counseling. Pinauwi sila after the counseling, Your Honor. Tapos ganun yung laman ng counseling, yung ganung klaseng authorization. Tapos Jane, maliban dun sa asawa mo, meron pang ibang tao na nagtangkang makipagtalik sa'yo o nagparating na gustong makipagtalik sa'yo. Oo. Sino yung taong yun? Senior Aguila. Nako. Tapos, Yes, Mr. Chair. nakapagtalik kayo? Ha? Iyak ko yung sugod. Wala, hindi nangyari. Hindi siya pumayag, Your Honor. Hindi ka pumayag. Mabuti hindi ka pinilit. Sige kog ingon-ingon na dyan nga. Sige, Ha? sugot na diha kay biskay ingon na nang kuan kay Ginoo na nang ingon nimo jadi paghapon ka pero di mo gajud ko. Palagi siyang kinukulit, Your Honor, na mag-consent na pero ayaw niya. Kasi sabi daw, Panginoon na yung nag sa'yo, nag-ask ba? Parang sabi ng babae, sige na, ang sabi ng lalaki kasi medyo taglis to. Sabi ng babae, sabi niya, itong si Senyor Aguila nagtatanong daw sa kanya na parang niyayaya sana makipagtalik. Tapos itong babae ay ayaw pumayag. Tapos ang sabi ni Senyor Aguila daw, sige na, dahil Diyos naman daw ang nangyaya sa kanya. So parang ginawa nilang Diyos itong si Senyor Aguila nila, yung head ng organization na yan. Sige. Salamat kayo, Mr. Chair. Kanina, Jane, binanggit mo yung adyos. No? Ano ba yung adyos na yan? May parusa ba kapag ayaw makipagtalik yung mga ipinakakasal? Kabali ingon na ni Senior Aguila nga makasami ing ana na dili mi mapahilabot sa among bana nga authorized na among tanak kay minjo na mi. So sinasabi na nagkakasala sila pag hindi sila pumayag na i-sex ng kanilang mga husbands, Your Honor. Yun na yung adyos? Oo.
Ano yung epekto kapag sinabing ang ginawa mo ay adyos? Anong mangyayari sa'yo? Unsay may tabo ko, ingnon mo nga, nag-adjust ka. Kanang matawag og adjust nang maglikay-likay kay simbana, di ka magpahilabot. Ngunay adjust sa amo. Kung giingnan ka nga, nag-adjust ka, unsa may mahitabuan na nimo. Kanang istoryahon mi, inon mi nga ipasabot mi na ngaman kuno di kuno mi magpahilabot. Ng ana na impierno la economic ng ana mi. Kakausapin sila, Your Honor. Sasabihin na maimpyerno sila pag hindi sila pumayag. Nako, grabe. So, kapag hindi nakipagtalik ay pupunta sa impyerno. Jane, sino ba si J. Renz Kilario? Ano ba yung pagkakilala mo sa kanya? Nagpaila siya ang Ginoo namo mangluluwas. Nagpakilala siya na siya yung Panginoon at Savior nila, Your Honor. Talagang kulto mga kabanat. Lumalabas na kapag may rules, yung Panginoon, yung Savior, si Senyor Aguila na nilabag, may parusa. Isa na itong sinabi mong adyos. Meron pa bang ibang mga parusang ginagawa bukod sa adyos? Ug dili mi mosunod sa iyang voluntaryo, mga paksol, i-restricted mis paksol, irulita, ug kanang padulan. Kung hindi sila susunod, mayroon silang paddle, may ruleta, at restricted, Your Honor. Paddle? Parang paddle ng mga frat, ganon? Sa lubot ka ng kahoy nga, kanang murag pusil gani nga taas, Ah, rifle. parang rifle na kahoy, Your Honor, ihit sa butt ng mga Nakatikim ka ng paddle? Oo. Ilang beses? Kas akatong time nga, hinguli ko sa bike, kay gigutom ko. Diya pag adto na mas barracks, late na day ko. Sa permission, gipadulan kong Sergio Cobillan. So may Sino nagpaddle? Sergio Cobillan. Ha? Sergio Cobillan. Sergio Cobillan. Klaro mga, ato na, ang pangalan? Sergio Cobillan daw, Your Honor. Sirinyo? Sergio. Bringi. Sirio Cabillan. Cobillan. Cobillan. Oo. Kumsek, paki-check kung andito ngayon, nandito siya, kung Cobillan na yan. Invited, andito ba? Hanapin niyo, paupuin niyo dyan, yung Cobillan. Continue, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. Ilang beses ka pinadal? Isa. Isang beses, Your Honor. At ano naman yung isang sinabi mong parusa na roleta? Anang mutalijok sa dawg asa nimo mutugdang ang imong makuan na nag mga masimasi, jogging, restricted sa paksol. Parang Asa mo to nung mo to imong buhaton. Parang will, Your Honor, na nandoon yung lista ng lahat ng mga punishments at kung saan mag-stop yung ruleta, yun yung gagawin mo. So sa halip na roleta na meron kang maipapanalo, roleta na yung parusa na gagawin sa iyo. Ano naman yung restriction at ano yung binabanggit mong foxholes? Kanang nastungas lasang among bantayan. Kaya may makasod laing So, yung foxhole ay yung isang bahay structure, siya nga gamay. maliit na bahay sa in the middle of the forest, Your Honor, na kailangan nilang bantayan. Yun yung foxhole. Mali yung explanation niya. Ang sabi ni ng babae, isang kobo sa lasang o sa gubat, kailangan nilang bantayan, no? Yung paksol ang tinatawag, para wala daw makapasok. Yun ang tamang ano doon. Kailangan ng bantayan para walang makapasok daw sa area na yon. At ano yung restriction na isa pang parusa? Uy, wala. Nawala itong, technical. Technical. Kas paksol gani nga pila ka semana unja dili ka pwede duolon. Dito ra ka sa Whitechapel, magdujan ra ka. So, yung restricted, Your Honor, ay ilalagay sila doon sa foxhole in the middle of the forest at walang pwedeng makakalapit sa kanila. Isang linggo daw, walang makalapit sa kanila.
ilagay sila sa gitna ng kagubatan, walang makapagbisita sa loob ng 1 linggo. So, sa kabila ng lahat ng itong mga pag-uutos, pagpipilit, pagpaparusa, Jane, nung nasa kapihan ka, nakapag-aral ka ba? Dili pwede na mo eskwela kay gibawal ni Senyor Aguila kay makasa ekonomi kay si gani kuno nga Ginoo wa magay kuno yung eskwela kami na bahinoong sumusunod ni Dia. So, bawal sa kanila ang pumunta sa eskwela, Your Honor, kasi sabi ni Senior Aguila, siya nga na Panginoon, hindi nga siya nag-aral eh. Sila pa kaya? Oh. So, kung kailangan ko pang itanong, Jane, pero, so bakit mo naisipan na tumakas? Tungod kay sa katong giminjo ko, nagipugos ra ko, ug dili pwede pa eskwelahon, ug kinakapuyan tungod kay na mga masimasi hakot og buhangin, graba, ug mga kahoy, ug dili pwede ka pagawason nila. Ug kanang dagag ulitaw pa ka, ug pera namo nga mga dagko na mga adult, dili pwede sila mo gawas og dili check attendance sila sa voluntaryo. Grabe, no? So sabi niya, ito ako na lang mag-translate, no? Medyo mahaba kasi. Sabi niya ay nisipan niyang tumakas dahil napagod na siya at saka pinipilit siya sa pag-asawa dahil kahit hindi niya gusto. At yun nga, pinapabuhat siya ng mga buhangin, mga kahoy. At isa pa yung hindi sila pinapayagan na makapag-aral. Yun ang reason niya daw kaya lumayas siya. So, lumabas siya dahil pinakasal siya, Your Honor. At saka pagod na daw siya sa dami ng kanilang ginagawa. At hindi sila allowed na mag-eskwela, Your Honor. Kahit ako, Jane, adult, napapagod din ako marinig lahat nung pinagdaanan mo. Ano pa kaya ikaw, no, na bata pa hanggang sa ngayon. At sa ngayon, Jane, kasama mo si tatay mo, pero ang nanay mo ay nandoon pa rin hanggang ngayon sa kapihan. Giminjo otro ni Senior Aguila. Ako, Yung mother niya ay pinakasal Sa iba. sa iba, Your Honor. Doon ni Senior Aguila. Yung mother mo nakasal sa father mo, pinakasal ni Senyor Aguila sa iba? Oo. Paano mo nalaman na pinakasal siya sa iba? Katong pag-praglit-lit na mo prag-racing, nagpatawag si nanay o katong laki. May flag raising sila doon, Your Honor, na pinatawag yung nanay niya at yung bagong husband niya, yung lalaki. Kay dili ko no pwede o dili mi pares kay di ko no mi kasaka sa arka ni Noe. Hindi daw pwede na walang pares dahil hindi sila makakapasok sa arka ni Noah. No way. ba yan? Hindi pwedeng walang kapares dahil pag walang kapares, hindi maililigtas. So dapat parang yung mga hayop sa arko ni Noah, dapat pares-pares. Okay. Well, dagang salamat, Jane, ha? Baka mamaya may mga... So yan lang mga kabanat, no? Diyan yung tanong ni Congressman Senador Risa Hontiveros. Yun nga, no? Nasaksihan natin yung paliwanag na isa sa mga tumakas doon sa tinagurian nilang ngayon nagtrending kasi yan sa social media, mga kabanat. At tinatawag nila yung organisasyon na yan na kulto dahil nga sa mga uri ng kanilang patakaran na labag na, no? Pinuforce na nila yung kanilang mga tagasunod kahit labag sa kalooban, no? Kita mo nyo naman yung iba hindi nakapag-aral at mayroon pa tayong nakita na mayroon na silang private arm, no? Mayroon na silang private arm, no, na nag-ala North Korea ang dating. So tapos ang salaysay nitong babae nito maliwanag na sa pilitan, no? Kaya yun ang dahilan kaya tumakas siya. Una, pinaasapi ang pinakauna yung dahilan kaya tumakas siya sa lugar na yun. Pinipilit siyang mag-asawa, pilit siyang ipinakasal sa lalaking hindi niya naman talaga nagustuhan. Ni ultimo na nangligaw sa kanya ay hindi. Yun ang pangatapos. Pangalawa ay tumakas siya dahil hindi sila pinapayagan makapag-aral. Dahil nga ang sabi ng kanilang leader
ay ultimo daw yung leader, no? Yung tinatawag nilang Diyos, no? Diyos nila o Panginoon nila hindi daw nakapag-aral, ay ito pa daw sila ay sila pa kaya ay mag-aral, parang ang Diyos nga nila hindi nakapag-aral, ay kayo pa kaya, parang gano'n ang ibig sabihin itong leader nila. So yun ang tinatawag nilang Panginoon. So anong tawag yun? Hindi na normal yun mga kabanat, yung ganyang pananaw. Yan ay hindi ko alam, no? Hindi ko alam kung anong klaseng taong gano'n. Dapat managot yung ganyan mga kabanat, dahil nga hindi na yan na una, may batas tayo na dapat sundin. Diba? Dapat yung organisasyon na yan sunod sa batas, hindi yung parang sobra-sobra yung ginagawa nila, no? Na parang grabe niyan mga kabayan, kita nyo naman, no? Yung nanay ng babae ikinasal, may asawa yung babae, tapos yung nanay ng babae may asawa, tapos ikinasal pa sa iba. So mga dahilan nila, mga kalukuhan na dahilan talaga mga kabanat. Tapos nakita niyo may bata, no? Ang pumalit dun sa head niya ay bata, no? Grabe, tapos hindi naman pinagsasalita. So dapat may managot diyan mga kabanat, no? May managot diyan. At saka dapat gumalaw na yung gobyerno diyan, gumalaw na yung gobernador, mayor sa lugar na yan para matapos na yung kalbaryo na yan. Na maraming talagang nabe-brainwash doon mga kabanat. So yan mga kabanat, yung ating video. See you next video, no? Titingnan natin kung anong mga ulit. Kasi medyo late tayo kahapon ito o nakarang araw. Kasabay kasi ito ng ginawang hearing, ng budget hearing sa Kongreso. Nagkaroon din ng hearing. So nakarang araw pa ito. So kahapon medyo nagpahinga tayo dahil sa masakit. Kasi pag nakatotok ako sa sobra sana, medyo iniwasan ko rin. Kasi alam nyo, sakit sa mata din, no? So yan, habangan nyo muli kung mayroon pa tayong idadagdag dito mga kabanat. Bye.